pitasin ng maayos para hindi mabulok. Kung pababayaan mo yan, hinog na, at pabubulukan lang natin yan, mahuhulog yan, hindi mapapakinabangan. Pero kung pitasin mo yan, at saka mo kainin, mapapakinabangan siya. Ganyan po ang ngayon, ang sitwasyon natin ngayon sa grupo ng Rochelle. Alam niyo po kung bakit hinog na hinog na? Ito pinaliwanag na ito ni Kuya Val, pero meron pa rin dong comment ako nababasa na na wala man daw, wala daw dahilan, ba't daw paalisin. Matalang pinaliwanag na. Well, pinaliwanag na, wala daw dahilan para daw paalisin, wala daw ganun. Ang kitid po ng isip, Pero, sana maunawaan nila. Kasi si Kuya Val, ilang attempt na po yan. Pag ganun na, ilang attempt na ganun, ibig sabihin ay stress na po yan. Totoo yung kanyang gustong gawin, mangyari. Totoo. O, ganito balik tayo. Bakit nasabi ko na, bakit payag na payag akong maghiwalay? Bakit tayo maghiwalay? Una-una, napakalaki na po ng community ng Rochelle. Yung vision, mission, sistema, yung style ni Kuya Val, kuhang-kuha na po ni Ruel o Malalag. Kuha na niya. Bilib na ako kay kahit nga si Kalinga Prab, bilib siya kay Ruel. Kaya lang sa live ni Kuya ni Rab, hindi rin naintindihan ni Rab, hindi rin niya naintindihan yung gusto ni Kuya Val na mangyari ng paghihiwalay. Akala niya, sabi niya, nag-live si Rab, yun na nga daw, syempre ay pinsan, ganyan, ay maghihiwalay. Hindi rin niya naintindihan. Ganito ang point nun. Yung pong sistema, kaya nandito siya sa Kalinga para matuhon. Diba? Ma-develop siya as charity vlogger. Ngayon, develop na po, hinog na. Kung ano nang gagawain, hihintay mo na lang bang mabulok yung prutas at mahulog na walang pakinabang. Ngayon, pag may pakinabang, ito, pitasin ng maayos at ilagay sa lalagyan at ibenta para mapakinabangan. Ganon din po yun. Kuhang-kuha na ni Roel. Hangang-hanga nga ako sa kanya. Alam mo, ilan ang pabahay niya. Kaya niyang i-manage. Kaya niyang i-manage yung grupo niya. Nakakapag-feeding na siyang magsarili. Nakakapunta na siya sa iba't ibang lugar. Para rin siyang may landing pad, di ba? Tama. Nakakapag-meet and greet na siyang mag-isa. Meron siyang stable na sponsor. Meron siyang stable na viewers. O para para saan? Ba't hindi pa niya yun i-grab? Diba? Hinog na. Ayan. Katulad ng ginagawa ni Kindred, diba? Ayan po mga kapatid, at pinakinggan natin yung live ni Ate Edna na talaga naman pong napakaganda yung explanation niya. Kasi po, naiintindihan ko po si Kuya Val, naiintindihan ko rin po si Ate Edna dahil napakaganda po yung explanation niya dito tungkol po kay Ruel of Malalag. Ako po talaga, mahal ko po ang Rochelle. Umahanga talaga ako dito kay Ruel sa kanyang kapasidad na tumulong sa ating mga kababayan na talaga naman kuhang-kuha na niya na talaga yung mga galaw ni Kuya Val, yung paano tumulong, talagang kuhang-kuha niya na. Ngayon po mga kapatid, sa paliwanag ni Ate Edna at yung gusto ngang mangyari ni Kuya Val na pwede nang magsarili si Ruel of Malalag, iyon sa nakikita ko rin po, talaga pong may skill na siya na mamuno sa kanyang community. Gaya nga lang sinabi ni Ate Edna na talagang hinog na, may kapasidad na talaga naman po na nakita ko talaga din yun ang kay Ruel of Malalag, yung kanyang pagsisikap na para po siya ay makatulong sa ating mga kababayan na lalong-lalo na po, 'di ba, nung bagyo na talaga pong ang galing po niya na linikot niya, namigay kahit po siya may mga sakit. Kaya po doon nakita na rin ni Kuya Val na talagang wow, kaya na ni Ruel na magkaroon na ng sariling komunidad, 'di ba? Community, 'di ba? Alam niyo po mga kapatid, kung uunawain lang natin ang gustong mangyari ni Kuya Val, mauunawaan natin. Kung hindi natin uunawain, hindi talaga natin uunawain, 'di ba po? Kaya dito po talaga sa paliwanag ni Ate Edna,
malinaw po talaga. Napakaganda ang paliwanag niya. Para lang yang ibon, 'di ba? Kapag ang ibon, 'di ba, napisa at nagkaroon na ng pakpak, 'di ba, tinuturuan na rin siyang lumipad ng kanyang nanay, 'di ba? Para magkaroon siya ng sariling, 'di ba, na makakalipad na wala na ang nanay, 'di ba? Ganun ang ibig sabihin ni Ate Edna na kapag ang isang anak na lumaki na at nagkaroon na rin ng sariling pamilya, dapat din po talaga ay magbukod na rin sa kanyang magulang. Yun ang gustong sabihin ni Ate Edna na hindi ka pinagtatabuyan ng humiwalay, 'di ba? Wag yung parang wag ka yung sige, lumipad ka, sabi ng ano, 'di ba, yung ibon, 'di ba? 'Di ba bago magkakaroon ng pakpak, bagong pakpak na talagang gusto ng 'di ba tinuturuan ng ibon na lumipad ang kanyang anak. Ganun din po ang magulang na kapag ikaw may sarili ng pamilya, magbukod ka na rin. Iyon po ang ibig sabihin ni Ate Edna, yung pinararating po kay Ruel of Malalag. Dahil nakita rin natin talaga yung kapasidad ni Ruel na talaga po ang laki na niyang community niya na talagang kayang-kaya niya na pong mamuno. Dito wala akong masama. Hindi ko binibigyan ng masamang intention po itong sinasabi nila Kuya Bal at ni Ate Edna. Hindi po. Parang tinuturuan lang tayong na tumayo sa sarili nating mga paa. Kaya alam niyo po mga kapatid, sana po maintindihan ninyo na huwag niyong ibabas po sila Kuya Bal, si Ate Edna dahil po totoo po yan na sinasabi nila. Ngayon ko po naintindihan, ulit-ulit ko na iniintindi. Napakaganda po yung paliwanag ni Ate Edna. Promise po mga kapatid, wala ako doon na nakitang mali. Kilala niyo po ako, pag mali ay mali. Pero dito talaga po, sa sinasabi ni Kuya Bal na si Ruel of Malalag kaya na pong umawak ng malaking community. Dahil parang company yung sister company na talagang lumawak pa yung Kalingap. Gaya niya nga, sinasabi na si Kenred, bit-bit ang Kalingap. Ngayon po nga, tingnan mo ha, si Jomar. Kalingap Jomar po, bit-bit niya po ang Kalingap. May pabahay na rin si Jomar, di ba? Si Kalingap Jomar. Ay bit-bit po niya ang Kalingap, di ba? At napakaganda po kung ang isang Ruel of Malalag na mayroon na rin pong community na dala rin po ang Kalingap na kaya niya pong i-handle dahil napakarami po niyang nagmamahal sa kanya, lalong-lalo na po yung mga sponsor na tuloy-tuloy lang po yung pagtulong, yung kanyang ginagawa, talagang nandyan siya talaga sila. Di ba? Ito po dapat hindi to talaga para sa akin mga kapatid. Hindi natin to dapat bigyan ng issue. Dahil kung uunawain lang natin talaga ang sinasabi ni Kuya Bal at sinasabi ni Ate Edna dito sa paliwanag niya, maiintindihan natin po mga kapatid. Bilang ako, bilang isang magulang at nagmamahal dito sa Rochelle, kung magagawa nga ni Ruel na bumuo, total malaki na rin naman ang community o tawag doon, manguna sa kanyang community like a Rochelle, ay napakaganda po dahil lalawak po ang Kalingap. Parang sister company, di ba? Na kagaya niyan, tingnan mo, nakailang pabahay na, 237 na pabahay ang Kalingap, di ba? Dahil re-ribbon cutting lang ng pabahay ni Kalingap Jomar, di ba? I'm so proud na gano'n na kalaki ang community ng Kalingap, di ba? Kaya dapat ganun din, maging proud kayo na ang laki-laki na rin ng community ng Rochelle at kayang-kaya na rin kung maging sister company, di ba? Paano tayo lalawak kung hindi natin subukan, di ba po?
Kaya napakaganda po yung paliwanag talaga ni Ate Edna na doon ko naintindihan lahat. Inulit-ulit ko nga at napapaiyak nga ako dahil dami nilang sinasabi, mga basher na ganito kasi hindi mahal si Ruel. Hindi po ako yung naniniwalang walang pagmamahal kay Ruel of Malalag. Iba lang ang ano yung pagkakaintindi ng ibang tao. Pero kung ihinti-hindihin at lalawakan po ang pang-uunawa, wala pong magiging issue. Dahil si Ruel of Malalag, napakagaling niya na po at talaga pong kayang-kaya na dahil nakita ko po yan kung paano siya tumulong noon nung may bagyo noon, di ba? Karoon ng bagyo yung Christine. Talagang umanga po ako kay Ruel na talaga umikot hanggang sa pumunta nga siya sa Bigan, sa sa Ilocos, 'di ba? Doon ko nakita kung ang kapasidad niya talaga kayang-kaya niya na pong mag-handle ng community, 'di ba? Kaya si Kuya Bal sinasabi na kaya niya na, kaya. Paano ba sa totoo lang talaga, paano ba ang isang anak tumayo sa sariling paa? 'Di ba po? Dapat tayo po ay unawain natin, huwag tayong magbabas dahil kasi po ang basher po talaga nandiyan lang po kanya-kanya po kasing opinyon. Naiintindihan ko po, rinirespeto ko po ang bawat opinyon ng ano. Kaya lang po talaga, yung hindi nakakaintindi, ang dating sa kanila, kinakawawa po si Ruel. Pero para sa akin talaga, ay napakagaling ni Ruel of Malalag. Hindi ko po inaayunan sila ganun talaga. Yung para din sa akin, opinion ko na talagang pinakikinggan ko po si Ate Edna kung papaano po siya mag-explain. Talagang napakagaling po talaga nila. Dahil, siyempre, isang guro, alam niya po kung papaano niya ipapaliwanag sa isang maanak, di ba? Na, gaya alimbawa, sa anak natin na nagkaroon na ng pamilya, iaasa lang ba natin sa ating magulang? Siyempre po ay hindi, maghiwalay na rin tayo sa magulang. Kaya nga yan sinasabi ko, parang ibon na tinuturuan lumipad ng kanyang nanay, di ba? Di ba pag nakalipad ng ibon, di ba inaayaan na ng nanay na lumipad, na maabot ang kanyang mga pangarap. Ganun sana po tayo umintindi, umunawa sa ating mga kababayan, di ba? Kagaya po dito kay Ruel na huwag tayong gagawa na kung anong bashing, kung anong issue na ibabato natin po dito kila Kuya Bal Santos Matubang, kila Ate Edna, at dito rin po sa community ng Rochelle. Kailangan po natin magkaisa para po sa pagtulong dahil kung tayo puro issue, papaano na lang po? Hindi pagtulong po, issue ang gagawin natin, di ba? Kaya ako para sa akin, saludo ako sa ginagawa na paliwanag nila Ate Edna at sinasaluduhan ko talaga si Kuya Bal na mula noon na nakilala natin, di ba? Nakilala natin ang isang Bal Santos Matubang noon na talagang siya pa lang. Di ba wala noong gulo, walang issue. Nung marami nang natulungan, na naging maayos ang buhay, ay para pong nakakalimutan na ang Bal Santos Matubang. Di ba po? Yun ang nararamdaman ko po. Yun ang dating sa akin na parang ginagawa na lang ng issue. Bakit? Issue ba yung tumulong tayo? Patuloy tayong tumulong na may kanya-kanya tayong komunidad, 'di ba? Nandito lang kami para suportahan na. Hindi yung kung ikaw ay may sarili ka ng community, hindi ka na nila tutulungan. Nandito pa rin bilang isang sister company. Yun po ang ibig sabihin dito ng mag-asawa na Bal Santos Matubang at ni Ate Edna Vlog, di ba? Kaya napakaganda po yung paliwanag ni Ate Edna. Doon ko na-realize po talaga na, ay, totoo nga naman po. Na pag tayo'y nagkaroon ng pamilya, kailangan na rin tumayo sa sariling mga paa. At gaya din po ng isang ibon, kapag po napisa na at nagkaroon ng balahibo na kaya nang lumipad, itinuturo, di ba, pinalilipad ng kanyang nanay, di ba? Ganun lang po. At kaya po, para sa akin po, lawakan ang ating
pag-uunawa, at unawain talaga natin, intindihin natin ang mga sinasabi. Di ba po? Kaya para sa akin po, maraming salamat po talaga kila Kuya Bal Santos Matubang at kila Ate na Vlog kasi hindi sila sakim, hindi sila maramot dahil kahit anong gawin natin, ibalik-balik natin, ang dami pong naging maayos ang buhay po sa Kalingap. Yan po ang wag nating kakalimutan. At kahit anong issue po na pangbabas nyo kay Kuya Bal sa mag-asawa, Kalingap ang nagbigay ng buhay, ng inspirasyon sa mga taong talagang mahihirap. Yun lang po ang nasasabi ko po. Hindi tayo dito makikilala kung wala ang Kalingap. Hindi tayo magkakakilala bilang isang magkakaibigan dito sa social media kung wala ang Kalingap at kung wala si Kuya Bal. Diba? Dahil si Kuya Bal lang po ang nagtatag ng Kalingap. Kaya pasalamat na lang tayo at wag na tayong gumawa pa ng bas dito, bas doon, unawain na lang, magkaisa na lang po para yan po ang totoong gawin natin. Di ba po? Hanggang dito na lang po mga kapatid. Sana po itong reaction ko, itong ay maintindihan nyo at wag po na tayong magbabas. At tuloy lang po tayo kung talaga po tayong tumutulong bilang isang charity. Suportahan na lang natin sila Rowell of Malalag at si Rochelle. At ang Kalingap po, sila Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog, si Kalingap Rab at si Rowell talaga, ang Rochelle. Suportahan na lang natin po dahil ang pangit po, ang sama dito sa Kalingap na tayo'y tumutulong bilang isang charity na nag-aaway-away. Ang pangit po talagang, hindi po talaga maganda. Kaya para sa akin po mga kapatid, relax na lang tayo na tumulong. Kung wala tayong itutulong, manood na lang tayo. Yun na lang po mga kapatid, yun lang po. Please talaga po, nananawagan ako sa inyo na sana po pagsapit ng 2025, mabago na po ang pananaw natin sa mundo. Dahil tayo po ay charity, tumutulong sa ating mga kababayan na salat sa kahirapan. Di ba po? Kaya hanggang dito na lang mga kapatid. Pasensya na kayo dahil ito talaga po ay napakinggan ko. Pinaulit-ulit ko po talaga yung live ni Ate Edna at puntahan po ninyo ang live ni Ate Edna para po lubos nyo pong maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin. Para lang po yan ang ibon na pag may pakpak ay lilipad na po. Pinalilipad na ng nanay para wala na po sa poder niya. Hindi niya na po yan bibigyan ng pagkain na ahatiran doon sa kanyang, yun talaga doon sa ano ba yun kung saan napipisa yung bahay nila na di ba ang nanay pumupunta, kumukuha para lang pakainin ang kanyang mga anak, di ba? Pag napisa ng itlog. Kaya po, ang nanay, pag may pakpak na po yan, na tumutubo na, tinuturuan na po silang mag-independent po na pumupunta, paliparin, para po sila na po ang humanap din ng pagkain nila. Ganun lang po yung paalimbawa, di ba? Nila Ate Edna na kailangan po si Rowell po ay may humawak na rin po ng community like Rochelle. Nandiyan pa rin kami na tutulong pa rin hanggang gusto namin at nandiyan pa rin kami na gagawa ng reaksyon, di ba? At kung mayroong babanat ay talagang ipagtatanggol pa namin dahil iyan po ay sister company. Di ba? Ayan lang po mga kapatid, hanggang dito na lang at sana po ay maunawaan at gugulang tayo dito ngayon 2025 maging happy lang, love One Kalingap, one family. Bye-bye. We love you so much.